Biglang tinubuan ng hiya si Carmela, napasubsab siya sa dibdib ni Miguel pagkatapos siya nitong iharap at kintalan ng banayad na halik sa labi. Niyakap niya ang binata at dama pa din ang mainit na katawan nito. Ang mga kamay nito ay abalang hinahaplos ang kanyang likod. Inaantok siya at ilang hagod pa ng binata sa kanyang likod, ay napikit na ang kanyang mga mata. Miguel is amused by how fast she fell asleep. Biglang na-guilty ang binata sa nakitang kapaguran sa mukha ng katabi. And who wouldn't be tired if you had 3 times in a row in less than an hour? He located her weak spots, and she liked to be licked. He usually doesn't do it with his flings, they are the ones pleasuring him and not the other way around. Bukod tanging si Carmela lang ang may kapangyarihan na pagsilbihan ito at paligayahin. He ran his fingers in between her tresses, pinagmasdan niyang maigi ang nakapikit nitong maamong mukha. She sure looks like a girl version of her dad, but fair with straight hair. While Benigno is on the moreno side, Carmela is on the fair side. Malalabanos ang balat ng mapapangasawa at talaga namang nakakagigil na lasapin. He wants her again, it's evident with his manhood being engorged again, but she is still asleep, that is why he just contentedly snuggles his face towards her bosoms. Banayad niyang dinilaan ang nakakaakit nitong mukha. He wants to take her again, he sucked her and she moaned in her sleep as if being in ecstasy in her dream. Binilisan at diniinan niya ang pagsipsip sa dibdib ni Carmela, still asleep but her breath is ragged, para itong hinahapo na kung ano. He then went kissing her tummy down to her navel and to the spot where he loves the most. He lapped her femininity, pumagitna siya sa pagitan ng mga hita nito at pinagsawa ang sarili sa alaga ng natutulog na si Carmela. She is not awake, ikiniskis niya ang kahandaan sa boka na nito, she groaned as if still in a dream. Unti-unti niyang pinasok ang bulaklak ng tulog na si Carmela. He buried himself to the hilt and savored her tightness. He kissed her mouth and explored it with his tongue. He sucked her lower lip as if it were some sort of sweet candy. Naalimpungatan si Carmela, may kung anong nakakakiliting bagay ang gumigalugad sa kanyang bibig, at mainit na bagay ang nasa pagitan ng kanyang mga hita. Biglang mulat niya at nabungaran kaagad ang pilyong si Miguel, na kasalukuyang nasa kanyang gitna. Nakabaon ang kahandaan sa kanyang alaga at ninanamnam ang kanyang labi. Medyo naitulak niya ito pero hindi man lang ito natinag. Salamat naman at gising ka na honey, bakit ka andyan? Miguel, paos na tinig na tanong ni Carmela kay Miguel. Honey, paisa pa uli, ang sarap mo kasi, biglang ulos nito ng may kalakasan. Sinibaseb ulit ni Miguel ng halik ang dalaga, halik na mapaghanap, halik na nagsusumamo na tumbasan ng katulad na intensidad. Umani ng ungol ang ginawa ng binata, kaya nagpaubaya si Carmela sa kagustuhan ni Miguel. Magpapakipot pa ba siya kung ang katumbas noon ay walang kapantay na ligaya? Pinag-igihan ni Miguel ang paghalik dito, nakikipagsabayan na din si Carmela sa ginagawa ni Miguel sa kanya. Ang mga kamay ng binata ay naglalakbay sa katawan ni Carmela, naroong haplosan ang tagiliran nito, o di kaya'y maingat nitong pinipisil ang hinaharap nito. Iniba ni Miguel ang posisyon nila, pinabangon nito ang dalaga, nagtataka naman si Carmela. Honey, bangon ka, dali, luhod ka tapos hawakan mo ang headboard ng kama. Hindi mo ari ni Carmela ang gustong gawin ni Miguel, ngunit sinunod na lamang ang kagustuhan nito, napaawang ang kanyang mga labi ng buhat sa likod ay pamwesto ang binata, at dahan-dahan nitong ipinasok ang betute niya, pakiramdam niya ay punong-puno at banat ang kanyang boka na at napanganga siya. Nang mag-umpisang gumalaw ang binata sa likod ni Carmela, ay napapikit na lang siya sa nararamdamang sarap. After Carmela was awake, he was amused by her shocked reaction, at sinong hindi mawiwindang kung sa iyong pagtulog, ay may isang pangahas na nagpapakasasa sa iyong katawan. Miguel has never done such things as making love with an asleep woman. Natawa siya sa kanyang sarili sa ginagawa at kaatatan niyang paulit-ulit na maangkin ang mapapangasawa. 3 days is too long to wait. Bakit pa maghihintay kung pwede naman na umpisahan? He focused on her and made gentle push and pull motions. Carmela groans as if in pain but he is sure she is pleased. Why? Because he made sure to hit the right spots. Ilang urong sulong pa ay ramdam na niya ang animo pagpiga ng alaga ng babae sa kanyang kahandaan. Seconds later, she came and then he followed. Nanatili siya sa likuran nito hanggang maubos na may deposito ang kanyang katas sa kaibuturan ni Carmela. He wants to have a child as soon as possible. Nais na ni Miguel na bigyan ng apo ang mga magulang, hindi dahil sa matanda na ang mga ito,
kundi para mapunan ang kahungkagan sa kanilang tahanan. Paad-apang bumagsak si Carmela sa kanyang kama, isinubsob nito ang mukha sa kanyang unan, naiinis ito sa kanyang karupukan, naramdaman niyang umalis ng kama si Miguel at nagtungo sa banyo. Pabalik galing sa banyo ay muling nilinis ni Miguel si Carmela, walang imik lamang itong nagpatianod ng iharap ito mula sa pagdapa sa kama. Ayan ka na naman honey, nahihiya ka pa rin ba? Aba, kung mag-asawa na tayo, ay mas madalas na natin itong gagawin kaya dapat masanay ka na. Hinalikan ni Miguel ang sentido nito at hinaplos ang buhok. He feels like bursting with love. That afterglow from Carmela after their lovemaking makes his heart swell with pride, that he is the one responsible for that radiating beauty evident in his eyes, that even though she might not admit it, he can feel that their feelings are mutual. Sleep, I will not disturb you again until tonight. Sa sinabi ng binata ay muling ipinikit ni Carmela ang mga mata, ngayon niya mas dama ang pagod sa magkasunod na pagla-lovemaking nila ng binata. Bumangon na si Miguel at inayos ang comforter, at saka in-adjust ang aircon sa hindi masyadong malamig na temperature setting, lumabas na siya ng kwarto ng dalaga at bumalik sa kwarto niya, nagbihis siya ng mas presentable na damit at bumaba na sa komedor. Hinanap si Yaya Toyang at nagbilin na huwag iistorbohin ang natutulog na si Carmela. Yaya, magluto ka ng tinulang native na manok, ha? Gusto kong humigop ng maraming sabaw para sa hapunan. Nako, pampatibay ba ng tuhod eho, masusunod ang iyong kahilingan? Natatawang tanong ni Yaya Toyang sa alaga. Yaya, pakisabi na rin sa mga kasambahay na kung anuman ang nagaganap dito sa mansion, ay mananatili lamang sa loob ng mansion. Alam ko kung sino ang nagpasimuno ng pagpapakalat ng mapanirang puri na chismis tungkol kay Carmela, kung pinalagpas lamang yun nila mom at dad, pues, hindi sa akin. Isang beses pang mahuli ko ang salarin, ay hindi lang matatanggal sa trabaho. Ipapakulong ko pa. Matigas na saad ng binata, tumingin ito banda kay Aling Vilma. Akala siguro ng kasambahay, ay hindi nakita ng binata ang mapang-matang pagsuri nito, mula ulo hanggang paa kaninang pagdating ni Carmela sa mansion. Umabot na din sa kaalaman ng binata ang pag-iilusyon ng dalaga nitong anak sa kanya, kaya naman may inutusan siyang tauhan na ungkatin ang baho ng dalaga. Aba, kung si Carmela ay sanay ng inaapak-apakan ng kung sino lang, ay tinitiyak niyang wala nang makagagawa ng ganong oras na maging asawa ito, gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang kanyang mahal. Kinagabihan, ang mag-asawang Jimenez lamang ang nasa hapagkainan, nagbili na kasi ang binata na magpapaakyat na lang ng hapunan sa kwarto nito para sa 2 katao. Kahit kailan talaga Oscar, mana sa'yo yang anak mo, mabilis din ha, hindi man lang inantay may kasal sila, konsumidong reklamo ng ginang sa esposo. Mas mabuti nang makasiguro kaysa masalisihan ulit ang anak mo. At ano ba ang inirereklamo mo? Handa na lahat para sa kasal nila, kahit mag-advance pa ang anak mo, okay lang yun, palatak ni Senior Oscar. Konsentidor ka din, ano, hindi ka na nahiya kay Benigno, paano pag nalaman niyang ginap ang napala ng anak mong atet ang dalaga niya? Tirik ang mata na litanya ni Seniora Hilda. Nagpaakyat na lamang ng hapunan si Miguel sa kanyang kwarto para sa kanilang dalawa ni Carmela, mabango sa kanyang pang-amoy ang umuusok na tinola na native na manok, na nakalagay sa isang malaking mangkok, may kasama pang kanin at ginataang gulay na may sahog na alimango at watermelon bilang panghimagas. Kaninang tulog si Carmela ay inilipat niya ang mga gamit nito sa kanyang kwarto. Gusto niyang dito na sa kwarto niya matulog ito mula ngayong gabi. Nang sinuri ang mga gamit ng mapapangasawa ay hindi niya maiwasang maawa dito, ang mga damit nito ay halatang pulos luma na. Pero malinis naman at maayos, hindi niya lubos akalain na kinaya nitong pagtiyagaan ang ganoong klaseng mga damit, but knowing her, she is so frugal, hindi maluho at payak si Carmela, pinagsisihan niya ang pagtawag dito na baduy noon sa sayawan. Bukod tangi lamang kasi ito na hindi nakapustura, at di maiwasang mawerduhan sa kasuotan nito, hindi nga naman ito tipikal na teenager at bata kahit noon pa. Naaliw siya sa mukha nito noong 12 anyos pa lang, mukha itong tibo dahil gupit lalaki, ang payat pa at halatang walang inang nag-aalaga, kasagsagan din kasi noon ang pagiging lasenggo ng ama nito, kaya ultimo ang nag-iisang anak ay hindi maasikaso, buti na lang at nagmenor na sa pag-inom ng alak ang kanyang magiging biyenan.
Pinuntahan niya sa kabilang kwarto si Carmela para gisingin na at maghapunan. Nakahiga pa rin si Carmela sa kama ngunit gising na ito, nilapitan ni Miguel ang dalaga at umupo sa gilid ng kama. Nang akmang hahalikan ito sa lobby ay nag-iwas si Carmela, tinakpan nito ang bibig at tumingin sa kanya. Nakaintindi naman si Miguel kaya hindi na nagpumilit pa sa nais. Tumayo si Carmela mula sa kama at mahinang naglalakad papunta sa banyo para umihi, hindi na siya nag-abalang magsara ng pinto, kaya nang pumatak ang ihi at nataman ang alaga ay napaungol siya ng medyo malakas. Patakbong tinungo ni Miguel ang banyo nang marinig ang ungol ni Carmela, nag-aalala itong nilapitan ang dalaga. May masakit ba honey? Tanong ni Miguel, bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Mahapdi ang harap ko, nahihiyang sagot ni Carmela sa binata. Lumapit si Miguel sa dalaga, kumuha ng tabo at ito na mismo ang naghugas sa alaga nito. Dagling tiniklap ni Carmela ang kanyang mga hita pero huli na ang lahat, masyadong mabilis si Miguel at di na nakahanda ang dalaga. Napayuko siya sa hiya, napakamaalaga talaga ni Miguel, iyon ang nasa isip ni Carmela. Huwag ka nang mahiya honey, kasalanan ko naman kung bakit ito namagae, pilyo nitong sabi sa dalaga at nanlaki ang mata ni Carmela nang humirit pa ito ng hawak sa kanyang perlas. Miguel saway sa binata at napatikip sa mukha si Carmela. Isang malutong na halakhak lang ang naging sagot ng pilyong binata, kumuha na ito ng isang malinis na bimpo para pantuyo sa alaga ng dalaga. Ako na, agaw ni Carmela sa bimpo, pinunasan ang sarili at sinuot pataas ang pangilalim. Lumabas na sila ng banyo, at inakay ni Miguel si Carmela palabas ng silid nito, para dalhin sa kanyang kwarto. Dito na tayo maghapunan honey, alam kong napagod kita kaya ipinaghanda pa kita ng sabaw, kumain ka ng maigi ha, para makainom ka kaagad ng gamot para hindi ka lagnatin sa sugat mo. Buong pusong saad ng binata, pinagsisilbihan ni Miguel ang mapapangasawa, siya na ang naghanda sa kakainin nila. Si Carmela ay nakamasid lang sa pagsisilbi ni Miguel, pinagsandok siya nito ng kanin at kumuha rin ng manok, at naglagay ng sabaw sa maliit na mangkok. Natawa ang binata nang ibinuhos ni Carmela ang sabaw sa kanin nito, kung siya ay hinigop ang sabaw, ang dalaga naman ay parang lugaw ang kanin nito. Matapos nilang kumain ay inilabas ni Miguel ang mga pinagkainan nila na nakalagay sa tray, ito na mismo ang bumaba para isauli sa kusina ang pinagkainan. Pabalik na si Miguel sa pasilyo nang makasalubong ang ina, kaagad na nilapiro nito ang kanyang tenga. Ouch, mom, piksi ni Miguel, hinaplos ang tenga na kinurot ng ina. Huwag mo akong ma-ouch-ouch dyan Miguel, malinaw ang usapan natin pero hindi ka pa rin sumunod. Maano at 3 araw na lang. Diyos ko po, konsumidong usual ni Seniora Hilda, napahawak sa batok ang ginang. Mom, yung iba nga ilang taong nag-live-in bago magpakasal, tapos kami 3 days lang, umikot ang mata ni Miguel, hawak pa rin ito ang tengang nilapiro ng ina, at marahang hinaplos para mawala ang hapdi. Napabuntong hininga na lang ito at kaagad na iniwan ang anak, bumalik na kaagad si Miguel sa kanyang kwarto. Pagbukas ng pinto ay nabutang nasa harap ng salamin si Carmela na nasa gilid ng kama niya, hinawi ang damit bandang leeg at nakita ang marka na iniwan ng binata. Lumapit kaagad si Miguel dito at niyakap si Carmela mula sa likod, ipinatong ang bobes sa balikat ng dalaga, at saka mabilis na hinalikan ang pisngi nito, napanguso lang si Carmela sa binata at pinisil ang tungki ng ilong ni Miguel bilang ganti. Kita mo Miguel, bakit nag-iwan ka pa ng marka o, tumulis ang nguso ni Carmela at nagsalubong ang kilay. Huwag kang mag-alala honey, kaya yan takpan ng makeup. Aalis na sana si Carmela para bumalik sa kwarto nito nang pinigilan ni Miguel sa kamay, tinaasan ng kilay ng dalaga si Miguel, at tiningnan ang kamay nitong nakahawak sa kanyang kamay. Dito na tayo matulog honey, inilipat ko na ang mga gamit mo kaninang tulog ka pa. Hindi sumagot si Carmela at biglang naalala ang cover kama na may bahid ng dugo, bigla siyang namula at aalis ulit sana nang pinigilan ng binata. Huwag kang mag-alala, si Yaya Toyang ang binilinan ko na magpalit ng cover kama mo kaya ligtas ang sekreto natin, halika at punta tayo ng beranda. Inakay ni Miguel ang dalaga patungo sa beranda, hindi pansin ang isang pinto sa bandang kaliwa ng kwarto, natatakpan ito ng kurtina kasi, hinawi ni Miguel ang kurtina at pinahit ang hawakan ng pinto.
Kaagad na sumalubong sa kanila ang malamig na simoy ng panggabing hangin. Alas 7 pa lang ng gabi pero payapa na ang buong hasyenda. Ganoon na talaga ang karaniwan lalo na sa mga kanayunan, malayong malayo sa magulo, maingay, at masikip na mga lungsod. Niyakap ni Miguel si Carmela mula sa likod, at bilang ganti ay hinawakan ng dalaga ang mga braso ng binata. "Honey, pasensya ka na kung alam mo na, hindi na ako nakapaghintay ng kasal, takot kasi akong masalisihan ni Isagani, eh." Nagtataka namang napatingin ang dalaga kay Miguel, salubong ang kilay at nakakunot ultimo ang noo. Nagpatuloy si Miguel, "Naaalala mo ba noong muntik na akong ma-expel sa high school? Yun yung panahon na una akong naging seryoso sa pakikipagrelasyon. Ibinuhos ko, honey, tapos nalaman kong hindi ako ang kanyang una. Ay baliwala naman sana, kaya lang ay nagyabang siya sa akin na pumitol siya kay Isagani. Kaya sa galit ko ay sinugod ko si Isagani sa pangingialam nito kay Gemma." Mahabang paliwanag ni Miguel kay Carmela at nagpakawala ng malalim na hininga. "Kaya ka pala nakikipagkumpetensya kay Isagani noong umakyat siya ng ligaw sa akin. Nais mo lang gumanti sa ginawa niya noon?" tanong niya. Nalungkot si Carmela sa nalaman. "Of course not, oo. Aaminin ko noong una. Ayaw ko lang magpahuli sa kanya, pero syempre nabihag mo ang puso ko." Madamdamin niyang pahayag. Maniwala ako sa'yo. Huwag mo na ako utuin tapos mo nang nakuha ang pinakaasam mo." "Hindi pa kaya may kulang pa?" sansala ni Miguel. Tinaasa ng kilay ni Carmela ang binata, hinaplos ni Miguel ang tiyan ng dalaga. Napatingin ito sa binata at nagtataka ang mga titig nito sa binata. "Gusto ko magkaroon na kaagad tayo ng baby," napaawang ang bibig ng dalaga at tinakpan ng isang kamay nito. "Ano at nabibigla ka pa dyan, honey? Natural sa mag-asawa ang maghangad ng anak, at gusto ko ng maraming anak, kaya humanda ka, gusto ko taon-taon kang buntis." Hinampas ni Carmela ang braso ni Miguel, tinaliman ito ng tingin at tinanggal ang kamay nitong nakayapos sa kanyang baywang. "Aba, gagawin mo pa akong palahi ang baboy," maktol ni Carmela. Humagalpak ng tawa si Miguel, umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi ang malutong nitong tawa. "Gusto ko 5 hanggang 6 na anak, bumawi tayo, kasi ikaw nag-iisa tapos kami ni Brianna 2 lang, malaki naman ang mansion, o hindi kaya magpagawa tayo ng sariling bahay na malapit doon kay Tatay Benigno," suhestyon ni Miguel. "Hindi ka naman halatang atet, Miguel. Ano, aba ay nakaplano ka na at lahat kailan ka lang naman bumalik ng Pinas, wala pa namang 2 linggo tapos ito tayo malapit ng ikasal." Napantastikuhan ang dalaga sa mga plano ni Miguel. Bakit kailangan pang patagalin kung pwede naman na kaagad-agad? At kung iniisip mong masyadong mabilis ang mga pangyayari sa ating dalawa, ay sadyang ganon ang relasyon. Papanindigan kaya natin ang naging desisyon natin? Nasa ating dalawa ang sagot. Wala naman akong gaanong karanasan sa pakikipagrelasyon, pero pipilitin kong maging maayos ang ating pagsasama, pangako ni Miguel. Nanatili silang magkayakap sa beranda at makalipas ang ilang sandali ay nagpa siya ng pumasok sa loob ng bahay. Sa sulok ng mata ni Miguel, kitang-kita niya ang balto ng tao na nagmamasid sa kanilang magkasintahan mula sa labas ng mansion. Hindi niya ito pinansin ngunit may ideya ito.